Tay, siya nga po pala. Isasabihin po kami sa inyo ni ate tungkol po kay Casey. Ate, sabihin mo na kay tatay. Tay, kagabi po kasi, si Casey, sinagot-sagot si nanay. Kinakausap lang naman po namin siya ng maayos. Ano Mariel anak? Totoo ba yung sinasabi mo? Kanina, naisakay ko si Casey. Pinatuloy niya ako sa bahay nila. At napakabait nga nung batang yun Kaya parang imposible yung sinasabi mong yan. Naku mahal, totoo yung sinasabi ni Mariel. Sinagot-sagot ako niya si Casey kagabi. At tingin ko sa batang yan, walang modo O Nay, Tay, ayun na pala si Kuya Tanungin mo po siya tungkol dyan sa perang nawawala. Nay, tay, paano po? Yayag anak, may tatanong ako sa'yo. Kumuha ka ba ng pera dito sa bag ko? Nagkulang kasi yung puhunan ko Nay, wala po akong alam dyan sa sinasabi nyo. Baka nakalimutan nyo lang po. Ganun ba? Sino naman kukuha dito? Tayo-tayo lang magkakasamaan sa bahay. At saka yayag anak, pagsabihan mo yan si Casey tingin ko sa batang yan, walang modo. Diba, Nay? Ewan ko. Baka yung dalawang kumuha. Tama na nga yan. Tara na, umuwi na tayo at gumagabi na. Doon na natin pag-usapan sa bahay yan. Tara na, sakay na kayo. Casey, nagustuhan mo ba yung binigay ko sa'yo kahapon? Oo, Yayag. Nagustuhan ko. Ang ganda nga Pero, paano ka agad nakabili nun? Mahal yun Ayun ba? Huwag mo nang tanungin. Ang importante, nareguluhan kita. Yayag, alam mo, yung dalawang kapatid mo, sa tingin ko, hindi kayo magkakasundo nun Casey, bakit naman? Mababait naman yung dalawang kapatid ko. Paano? Kung ano-ano sinasabi nila sa akin, wala naman ako masamang ginagawa sa kanila. Hey, Casey, kakausapin ko yung dalawang kapatid. Bakit ginaganon kanila? Tsaka, huwag ka mag-alala. Di naman kita papabayaan Yayag, salamat Pero sa tingin ko, ayaw sa akin ang dalawa mong kapatid. Pero okay lang naman kung ayaw nila sa akin. Ayaw ko rin naman sa kanila. Hindi, Casey. Gusto kanila. Siguro, di lang kayo magkaunawan. Kaya ganun ang tingin mo sa kanila. Sige, ganito na lang. Pinapangako ko sa'yo. Kapag nakausap ko sila, magiging okay na kayo. Sige, Yayag. Pero may tatanong ako sa'yo. Mahal mo ba talaga ako? Ano bang tanong, Casey yan? Siyempre naman, mahal na mahal kita. At lahat, gagawin ko para sa'yo. Yayag, may sasabihin ako sa'yo. Pag nalaman mo to, sigurado ako magugustuhan mo. Sige, Casey. Ano ba yun? Simula ngayon, sinasagot na kita. Tayo na. Talaga ba, Casey? Sinasagot mo na ako. Oo, Yayag. Tama ka na narinig. Sinasagot na kita. Ayos! Alam mo ba, napakasaya ko ngayong araw. Tara, samahan mo ako. Sasabihin ko to kay nanay. Sigurado ako, magiging masaya sila para sa atin. Tara. Oh, mahal. Nasaan yung mga anak mo? Mahal. Si Mary Jo at si Mariel nasa kubo natin. Si Yayag naman, kasama na naman yung si Casey. Ganun ba? Kaya mo na, nagbibinata naman yun O paano? Tara na, punta tayo sa kubo. Mahal. Maupo ka nga muna sandali. Mahal. Wala ka ba napapansin sa anak natin si Yayag? Nawawalan siya ng modo sa akin. Luwado kay Casey. Ano mahal? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Wala naman ako nakikitang mali kay Casey At lalo-lalo na, doon sa anak natin. Mahal, akala mo lang yan. Alam mo ba, pag kayong kaharap ni Casey, ang bait niya. Pero pag ako, at saka yung dalawa nating anak, si Mary Joy at si Mariel, napakawalang modo ng batang yun. Mahal, nagtataka talaga ako dyan sa sinasabi mo. Nung nakakaraan kasi, di ba kinuwento ko sa iyo nung nasakay ko si Casey? Ang bait niya sa akin Pinapasok pa niya ako sa loob ng bahay niya. Kaya imposible yung sinasabi mo talaga Basta. Nakita ko ng tunay na kulay niyang Casey na yan. Tingnan mo hindi pa yung napapangasawa ng anak natin. Pero ganyan na ang ugali niya. Ganun ba mahal? O sige, ganito na lang gawin natin.
kakausapin ko na maayos yun si Casey. Kung bakit ganun na pinapakita pag-uugali sa inyo. Tsaka Mal, naniniwala naman ako sa'yo eh. Tama, mahal. Napakawalang modo kasi. Paano kung mapapangasawa pa yan ng anak natin? Eh di kawawa lang siya. O sige Mal, tara na. Punta na tayo sa kubo. At kapag dumating yung si Ayag, sasabihin ko sa kanya, papuntahin niya si Casey ron para makausap ko na maayos. Sige, mahal. O sige, tara na. Kausapin mo nga. Huwag ka na mag-isip dyan ha. Wait lang, off ko lang tong electric fan. Ate, anong gagawin natin? Talagang gustong-gusto na ni Kuya si Casey. At sa tingin ko, hindi na natin siya mapipigilan. Di ko na rin alam, Mary Joy, kung anong gagawin natin kay kuya. Pero malakas talaga ang kutob ko na siyang kumuha ng pera ni nanay. Ate, kung si Kuya naman ang kumuha nun, saan naman niya dadalhin yung pera? Eh di ba nagbago na siya at tinigil na niya yung bisyo niya. Yun nga rin yung pinag-iisipan ko, Mary Joy. Kagabi pa, di ko alam kung bakit niya nagawa yun. Eh wala naman na siyang bisyo. Pero alam mo, awang-awa talaga ako kay nanay. Dahil yung perang nawala, pinaghirapan niya yun. Ate, buti na lang, nalaman agad natin yung ugali niyang casing yan. Isipin mo, hindi pa nga siya girlfriend ni Kuya, pero ganyan agad yung ugaling pinapakita niya sa atin. Ewan ko ba dun kay kuya? Bakit gustong gusto niya yung babaeng yun? Oh, ayan na pala eh. Pinag-uusapan lang natin, kasama na ni kuya yung walang modo. Okay, si. Yan na pala yung dalawang kapatid eh. Yayag, yung sinabi mo sa akin sabi mo kakausapin mo sila. Oo, akong bahala. Kakausapin ko sila. Mariel, Merjoy, may sasabihin ako sa inyo. Simula ngayon, kami na ni Casey. Sinagot niya na ako. Ano Kuya? Sinagot ka na niya? Eh halos wala pang isang buwan na nanliligaw ka sa kanya. Kaya nga kuya, di ko pa nga lubusang kilala tunay na ugali niyan. Tapos kayo na agad. Alam nyo kayong dalawa, imbis na masaya kayo para sa akin, bakit ba kayo nagkakaganyan? Wala namang ginagawa masama sa inyo si Casey ah. Bakit ba ganyan pakikitungon sa kanya? Kaya nga, ano bang problema niya sa akin? Wala naman ako masamang ginagawa sa inyo ah. Anong walang ginagawa? Tignan mo yung kuya ko, nawawala na naman ang modo nang dahil sa'yo. Tsaka Casey, hindi ka namin gusto para sa kuya ko. Dahil ang sama na ugali mo. Pati si nanay, hindi mo nirespeto. Wala ka talagang modo. Mal, pambihira naman buhay to. Napalat pa yung gulong ng tricycle natin. Oo nga, mahal eh. Pero okay lang. At least nakapaglakad-lakad na rin tayo. Oo nga eh. Babalikan naman natin mamaya yun. Oh, Mal, tama-tama oh. Ay, yung mga anak natin oh. Pati si Casey nandun din. Oo nga, mahal. Tara, kakausapin ko siya. Tama yun. O bakit? Akala mo atrasan kita. Hoy, wag mo ang ganyanin yung ate ko ha. Baka makita mo hinahanap mo. Hayaan mo na yan. Alam naman natin walang modo yan. Oh, mga anak, anong nangyayari rito? Tay, ito po si Casey. Napaka walang modo. Mahal, kausapin mo nga muna tong anak natin dun sa loob. Ako nakakausap dito kay Casey. Hindi, mahal. Ikaw na kumausap sa anak natin. Kasi sa'yo nakikinig yan eh. Ako na lang kakausap dito kay Casey. O sige. Tara, Yayag. Usap nga tayo dito sa loob. Casey, ba't ganun yung ugali mo? Malayo pa lang kami. Nakita na namin yung ginawa mo sa mga anak namin. Hindi ka pa asawa ng anak ko, pero ganun na ugali mo pinapakita sa amin. Yayag anak, nagsusumbong sa akin yung dalawang kapatid mo tsaka yung nanay mo na tinatarayan daw sila ni Casey. Tay, di po ako naniniwala na tinatarayan sila ni Casey. Dahil mabait po siya. Alam niyo naman po yun, di ba? Oo anak, alam ko naman yon na mabait si Casey. Pero hindi naman magsisinungaling dalawang kapatid mo tsaka nanay mo. Ang sa akin lang, kausapin mo lang na maayos si Casey. Sige po, Tay. Kakausapin po ng maayos si Casey. Tara po. O sige, tara, kausapin mo siya na maayos. Wala akong pakialam kung ano yung nakita mo. Basta, hindi ako papayag na apin yung mga anak mo. Huwag mo akong pagsasalita ng ganyan ha. Nay! Okay lang po ba kayo? Casey! Bakit mo naman tinulak ang nanay ko? Kuya, sabi ko sa'yo eh, ganyan ang ugali niyang babaeng yan.
Eh di nakita mo na ugali niyan, kuya. Umpisa pa lang, wala na talagang modo yan. Yayag, di ba sabi mo sa akin, mahal mo ako? Tsaka sinagot na kita, di ba? Oo, tama ka. Pero, pagdating sa puntong sasaktan mo na nanay ko, ibang usapan na yun. Alam mo, Casey, pati nga mga kapatid ko eh, hindi ko na pinaniniwalaan. Nagdahil lang sa'yo. Tama nga sila. Ang sama nga ng ugali mo. Ano, Yayag? Anong masama ang ugali? E di magsama-sama kayo. Oh, eto yung kwintas sa binili mo sa akin. Baka isumbat mo pa eh. Alam mo, Casey, hindi ko akalain na ganyan pala ang ugali mo. Alam mo, ang taas pa naman na respeto ko sa'yo. At ang akala ko, mabuti kang bata. Kaalis na nga dito. Mga anak, tara na. Yayag, hayaan mo na yung babaeng yan. Marami ka pa naman pwedeng ligawan dyan eh. Tara. Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Sige, Yayag anak. Tungkol saan ba yung sasabihin mo sa akin? Nay, may aaminin po ako sa inyo. Ganito po kasi yun. Nay! Oh, Yayag anak, bakit? Matatagalan pa po ba kayo dyan? Oo sakit ng tiyan ko. Napasama yata yung sigmura ako kahapon. Sige po, Nay. Nay, lalabas po muna ako saglit ha. Sige anak, doon na lang tayo magkita-kita sa bahay natin sa kabila. Sige po, Nay. Nay, kaya ako po nagawain dahil sa kagustuhan kong ibili ng kwintas si Casey. Ito po. Nay, pasensya na po. Hindi ko po alam na mali na po pala yung ginagawa ko. Sige anak, basta sa susunod, kilatisin mo muna ang babaeng liligawan mo. Kaya, Nay, pasensya na po talaga. Hindi ko na po ulitin yun. Nay, ito nga po pala yung kwintas. Oh. Sige, Yayag anak, akin na. Tara na, pasok na tayo. Mga tol, ayoko na talagang bumalik sa loob. Napakahirap. Kaya nga tol eh. Kahit ako, ayoko na rin bumalik sa loob. Napakahirap magtiis. Mga tol, kaya nga tayo nagsimba eh. Para humingi ng tawad sa Diyos. Magbago na tayo. Oo, tol, tara. Oh, Allen, Apong, Oscar, nakalaya na pala kayo. Opo kayo solid. Nakalaya na po kami. At nagsimba nga po kami. Nangako po kami sa kanya na magbabago na kami. Ganun ba? Tama yan. Magbago kayo dahil hindi pa naman uli ang lahat. Sige po kayo solid. Una na po kami. O sige, ingat kayo. Tara mga tol. Tara na, simba na tayo mga anak.